Kamusta? Maligayang pagdating. Pakinggan ang kwento, mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mga susunod na bahagi. Kasalukuyang inaayos ni Brian ang ilang dokumento sa kanyang home office nang tumunog ang telepono. Nang sagutin niya ito, agad niyang nakilala ang boses sa kabilang linya. Si Megan, ang kanyang asawa. Umiiyak ito, hirap huminga, at sa pagitan ng mga hikbi, ipinaliwanag nito ang nangyari. Sinabi niyang kaluluon lang siyang manakawan. Ang bigat ng desperasyon sa boses nito ay agad na tumama sa kanya, dahilan para mapaupo siya sa silya habang nararamdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Ikinuwento ni Megan na mabilis siyang nilapitan ng magnanakaw habang naglalakad sa kalye pagkatapos ng isang business meeting. Kinuha raw nito ang kanyang pera, wedding ring, at ang mamahaling hikaw na ibinigay ni Brian bilang regalo sa kanilang huling anibersaryo. Idiniin niya na napakamahal ng mga hikaw na iyon at labis niyang pinagsisisihan ang pagkawala ng isang bagay na may malaking halaga, hindi lang sa pera kundi maging sa emosyon. Habang nagsasalita si Megan, sinubukan ni Brian na manatiling kalmado para hindi lalong lumala ang estado ng kanyang asawa. Nakikinig siya ng mabuti sa bawat detalye. Sa isang punto, tiniyak ni Megan na, sa kabutihang palad, nasa likod na bulsa ng pantalon niya ang kanyang cellphone kaya hindi ito napansin ng magnanakaw. Iyon ang dahilan kung bakit natawagan niya agad si Brian. Halatang halata ang takot sa boses ni Megan at si Brian, sa kabilang linya, ay nanatiling nakikinig, sinusubukang maging suporta kahit hindi siya pisikal na naroroon. Nabanggit din ni Megan na nag-file na siya ng police report sa lokal na istasyon at iimbestigahan daw ang kaso, ngunit maliit lang ang pag-asa niyang mabawi pa ang mga gamit. Sinabi raw sa kanya ng mga pulis na sa mga ganitong kaso, bihira nang mahanap ang mga ninakaw. Tinanong ni Brian kung okay lang ba ang pisikal na kalagayan niya kung may ginawa ba ang magnanakaw bukod sa pagnanakaw. Tiniyak ni Megan na hindi siya sinaktan, bagamat labis siyang natakot sa buong sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Brian nang malaman niyang ligtas ito, ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng matinding galit sa nangyari. Muli niyang sinabi na tatapusin niya ang kanyang biyahe ayon sa plano dahil mayroon pa siyang mga commitment sa trabaho at pagkatapos ay uuwi na siya. Pumayag si Brian kahit mabigat sa kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa asawa at naiintindihan niyang mahalaga ang biyaheng ito. Kakaiba ang naging takbo ng mga sumunod na araw para kay Brian. Bagamat sinubukan niyang manatili sa kanyang routine, hindi siya mapakali dahil sa alaala ng tawag ni Megan. Palagi niyang naiisip ang takot na dinanas nito, ang pagkawala ng mga alahas, at kung paano ito makaaapekto sa emosyon ng kanyang asawa. Nang sa wakas ay bumalik si Megan mula sa biyahe, natuwa si Brian na makitang maayos ito. Mukha itong nakabawi na, mas maganda ang mood kaysa sa inaasahan niya, at tila malusog pa. Isang bagay na agad niyang napansin. May bakas ng araw ang balat nito. Hindi maitago ang kanyang pagkagulat, kaya't nagkomento siya tungkol sa pagbabago sa kulay ng balat nito. Si Megan, na may nakangiting muka, ay sumagot na maaraw daw sa syudad na pinuntahan niya, at sa mga libreng oras sa pagitan ng mga meeting, sinamantala niya ang pagkakataong maglakad-lakad para makalanghap ng sariwang hangin at alisin ang stress na dulot ng trabaho. Nakinig lang si Brian at hindi na nagtanong pa. Tutal, may katuturan naman ang sinabi nito. Mahilig talaga itong maglakad at alagaan ang sarili. Iniisip niyang sinubukan lang nitong sulitin ang biyahe kahit matapos ang insidente. Lumipas ang araw ng normal. Nagsimulang mag-unpack si Megan, inaayos ang kanyang mga damit. Hindi na muling binuksan ni Brian ang usapin tungkol sa pagnanakaw, maliban sa pagtatanong kung kailangan nito ng tulong sa anumang dokumentong nawala. Pero sinabi ni Megan na sinimulan na niyang ayusin ang lahat at siya na ang bahala. Habang nag-aayos si Megan, pinagmamasdan siya ni Brian mula sa malayo. Hindi niya maiwasang mapansin na sa kabila ng traumatic na pangyayari,
tila kalmado ito kahit medyo mailap. Ngunit mas pinili niyang isantabi ang mga iniisip. Baka epekto lang ito ng stress. Niyakap na lang niya ng mahigpit si Megan nang umupo ito sa tabi niya sa sofa at sinabing masaya siyang nakabalik na ito. Sa sandaling iyon, inakala ni Brian na tapos na ang pinakamasama. Ang inisip niya, ang kailangan na lang niyang gawin ay tulungan itong malampasan ng trauma. Lingid sa kanyang kaalaman, ang desperadong tawag na iyon na tila isang kwento lang ng isang malas na pangyayari ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na, sa sandaling iyon, ay hindi pa niya kayang maunawaan. Ilang araw na ang lumipas mula nang bumalik si Megan. Sinusubukan ni Brian na bumalik sa kanyang routine, ngunit may bumabagabag sa kanya. Hindi lang dahil sa nawalang mahahalagang gamit o sa takot na dinanas nito, kundi sa paraan ng pagkilos ni Megan. Masyado itong kalmado para sa isang taong dumaan sa trauma. Pilit niyang iwinawaksi ang mga pagdududa. Iniisip na baka ito lang ang paraan nito para harapin ang mga bagay-bagay. Hanggang sa isang ordinaryong hapon, may isang maliit na pangyayaring ganap na nagpabago sa lahat. Nasa banyo si Megan, naliligo, nang mag-ring ang cellphone nito sa mesa. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Brian ang telepono at sinagot ito. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki, formal at magalang, ang nagpakilala bilang empleyado ng Ocean Pearl Resort, isang kilalang 5-star hotel. Ipinapaalam ng lalaki na may naiwang mahalagang gamit si Megan sa suite kung saan ito nagstay kamakailan at tinanong kung paano nila ito maibabalik. Si Brian na biglang kinabahan ay nagtanong kung ano ang gamit. Natural na sumagot ang empleyado na isa itong relo na natagpuan sa drawer ng kwarto habang naglilinis sila para sa susunod na guest. Natigilan si Brian. Kilala niya si Megan at sigurado siyang hindi ito nagsusuot ng relo, lalo na ang mag-iwan nito sa isang hotel room. Itinago niya ang kanyang pagdududa at tinanong ang empleyado kung sigurado ba itong kay Megan iyon. Kinumpirma ng lalaki ang pangalan, ang suite number, at ang eksaktong petsa ng kanyang stay. Nang marinig ni Brian ang petsa, nanlamig ang buong katawan niya. Ito ang parehong panahon kung kailan sinabi ni Megan na nanakawan siya. Pagkatapos, binanggit ng empleyado ang isang huling detalye na tila isang simpleng obserbasyon lang, ngunit para kay Brian, para itong isang saksak. Ang relo ay panglalaki. Sa puntong iyon, napalunok si Brian. Nagpasalamat siya sa tawag at sinabing tatawag na lang siya pabalik para ayusin ang pagkuha ng gamit. Ibinaba niya ang telepono at nanatiling hindi gumagalaw, nakatitig sa screen na para bang makakakuha siya roon ng paliwanag. Nagsimulang magdugtong-dugtong sa isip ni Brian ang lahat. Ang biyahe, ang pagnanakaw, ang bakas ng araw sa balat, ang kalmadong kilos nito at ngayon ang katotohanan sa parehong panahon. Nagstay ito sa isang luxury resort at nag-iwan ng relo ng lalaki sa suite. Lumabas si Megan mula sa banyo nakabalot sa tuwalya na may relax na ekspresyon. Walang kamalay-malay na si Brian ay nasa labas, nakikipagbuno sa nag-uumapaw na mga tanong sa kanyang isipan. Tahimik niya itong pinanood habang papasok ito sa kwarto at nagsimulang magbihis, kaswal na nagkukwento tungkol sa trabaho. Naririnig ni Brian ang bawat salita, ngunit malayo ang dating nito na para bang may isang hindi nakikitang pader na namamagitan sa kanila. Nang matapos itong magayos, kaswal niyang binanggit na sa loob ng 2 araw, aalis na naman siya para sa isa pang biyahe. Medyo mas matagal, mga 10 araw, para sa trabaho. Si Brian, na pilit pinapanatili ang kanyang composure, ay nagtanong kung mag-isa na naman siyang aalis. Sumagot si Megan ng oo, na para bang iyon ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Tumango lang si Brian at hindi na nagsalita pa, hinahayaan itong isipin na nagtitiwala pa rin siya. Lumapit si Megan, hinalikan siya sa pisngi, kinuha ang bag, at umalis papunta sa trabaho. Naiwan si Brian na nakaupo,
nakatitig sa telepono. Ang pagnanakaw, ang ang kalmadong kilos, ang relong panlalaki na naiwan sa resort. Ang mga piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang nakakabahalang paraan. Hindi pa niya alam kung ano ang matutuklasan niya, pero sigurado siyang hindi na niya maaaring balewalain ang mga senyales. May nangyayari at kailangan niyang alamin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Habang papalayo si Megan, naramdaman ni Brian ang isang bara sa kanyang lalamunan, hindi dahil sa lungkot, kundi sa isang pakiramdam na mas masahol pa. Ang nakakasukang sensasyon na lubos siyang nagtiwala sa isang tao na marahil ay hindi pala kung sino ang inaakala niya. Ang pagdududa ay naging isang tahimik na determinasyon. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng katibayan. Ginugol ni Brian ang natitirang bahagi ng araw na gulong-gulo ang isip, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga impormasyon. Sa hapunan, normal na nagkwento si Megan tungkol sa trabaho. Kinaumagahan, mas maaga siyang gumising at pinanood si Megan na magayos. Napansin niyang madalas na itong nag-iiba-iba ng oras ng pag-alis. Palaging may mga makatuwirang dahilan. Ngunit si Brian ay masyado ng alerto para tanggapin na lang ang mga paliwanag. Nang makaalis si Megan, kinuha ni Brian ang telepono at tinawagan ang kumpanya kung saan sinasabi nitong nagtatrabaho ito. Matapos ang ilang ring, isang receptionist ang sumagot. Hinanap ni Brian si Megan. Ang sagot ay direkta. Hindi na parte ng staff si Megan. Nagulat siya at nagtanong kung kailan pa. Sumagot ang babae. Umalis po siya, mga 1 buwan na ang nakalipas. Ibinaba ni Brian ang telepono. Nanigas ang kamay. Saan nagpupunta si Megan araw-araw? Naintindihan ni Brian na oras na para kumilos. Nakipag-ugnayan siya kay Jack, isang private detective na inirekomenda ng isang kaibigan. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Sisimulan agad ni Jack ang trabaho. Susundan si Megan sa kanyang 10 araw na biyahe at idodokumento ang lahat. Habang nagsisimula si Jack sa investigasyon, naghahanap si Brian ng mga ebidensya sa bahay. Sa gitna ng mga dokumento, natagpuan niya ang isang resibo ng pagbebenta ng alahas sa isang espesyaladong tindahan. Nang basahin niya ito, hindi siya makapaniwala. Ang description ay malinaw, tumutugma sa hikaw at singsing na sinabi ni Megan na ninakaw. Ang mga alahas na personal niyang pinili bilang regalo ay nakarehistro bilang isang bentang ginawa ilang araw lang matapos ang sinasabing pagnanakaw. Tinawagan niya ang tindahan at kinumpirma nila na si Megan mismo ang nagbenta ng mga alahas at tumanggap ng bayad na cash. Pagkatapos nito, sinuri niya ang kanilang joint bank account at nakakita ng isa pang pattern na hindi niya napansin dati. Maliliit na withdrawal araw-araw. Mga halagang hindi kapansin-pansin ng isahan, ngunit kapag pinagsama-sama, ay kumakatawan sa isang malaking halaga na naipon sa loob ng maraming buwan. Para bang unti-unting nililimas ni Megan ang kanilang pondo. Habang nag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Si Jack. Sinabi ng detective na hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagsubaybay kay Megan dahil nakuha na niya ang lahat ng kailangan ni Brian. Humingi si Brian ng ebidensya. Ilang minuto lang nagsimulang dumating ang mga litrato. Sa bawat litratong dumarating, lalong namumutla si Brian. Si Megan, kayakap, tumatawa, at magkahawak kamay na naglalakad kasama ang isang lalaki. Nasa beach sila, nanananghalian, naglalambingan na parang isang magkasintahang nagbabakasyon. Ngunit ang halos ikabagsak ni Brian ay nang makita kung sino ang kasama nito. Ang lalaking nasa larawan ay si Jason, ang kanyang nakababatang kapatid. Naramdaman ni Brian na nasusuka siya, nanlalambot ang kanyang mga binti, at naninikip ang kanyang dibdib. Ang pagtataksil, na hanggang sa sandaling iyon ay isang masakit na hinala lamang, ay naging mas malupit. Hindi ito isang estranghero. Ito ay ang kanyang sariling kapatid.
Duguan ng puso ngunit kakaibang malinaw ang isip. Tinawagan ni Brian si Thomas McAllister, isang abogado na dalubhasa sa family law. Ikinuwento niya ang lahat. Ipinadala ang mga ebidensya, ang mga litrato, ang resibo ng alahas, ang bank statements. Matapos suriin ang lahat, sinabi ni Thomas na seryoso ang sitwasyon, ngunit sa legal na aspeto, nasa napakapaborableng posisyon si Brian. Ipinaliwanag ni Thomas na base sa batas, ang pagtataksil na may kasamang panlolokong pinansyal ay sapat na dahilan para mapunta kay Brian ang karamihan ng kanilang ari-arian, kasama na ang bahay. Sumang-ayon si Brian. Hiniling niya kay Thomas na simulan agad ang legal na proseso. Mabilis na kumilos ang abogado at isinampa ang kaso sa araw ding iyon, kasama ang isang hiling na i-freeze ang kanilang mga account. Ibinaba ni Brian ang telepono at naupo, nakatitig sa dingding, nararamdaman ang isang kawalan na hindi mailarawan. Ang kanyang kapatid, ang kanyang asawa, magkasama, nagsisinungaling. Ngunit kahit wasak ang kanyang puso, nagpasya si Brian na hindi niya hahayaang malaman ang katotohanan ito sa loob lamang ng isang korte. Kailangan malaman ng lahat ang nangyari, kaya't nagsimula siyang magplano kung paano ilalantad. Sa harap ng lahat, ang katotohanang pilit itinatago ni Megan at Jason. Bumalik si Megan mula sa kanyang biyahe na parang walang nangyari. Dumating siya sa bahay na may parehong ngiti. Binati si Brian ng halik at nagtanong kung kamusta na siya. Pinanood ni Brian ang bawat kilos nito habang puno ng nalalaman ang kanyang isip, ngunit pinanatili niya ang kanyang composure. Nagkwento ito tungkol sa trabaho, sa mga meeting, at idinagdag na posibleng masundan pa ang mga biyahe. Tumango lang si Brian, pinapanatili ang katahimikan at katatagan na kanyang inipon. Habang nag-a-unpack si Megan, nagpasya na si Brian sa kanyang susunod na hakbang. Hindi niya ito haharapin ng silang dalawa lang sa isang pribadong usapan kung saan posibleng magbigay ito ng mga walang laman na dahilan at mga peking luha. Gusto niyang malantad ang katotohanan sa harap ng lahat, nang walang puwang para sa mga kasinungalingan. Kailangan ni Brian na harapin ni Megan ang bunga ng kanyang mga desisyon sa harap mismo ng mga taong laging nagtiwala sa kanya, tulad ng pagtitiwalang ibinigay niya rito. Sinimulan niyang iorganisa ang salo-salo. Una, tinawagan niya ang mga magulang ni Megan. Inanyayahan sila sa isang espesyal na hapunan sa kanyang bahay. Sinabi niyang gusto niyang ipagdiwang ang isa na namang tagumpay sa trabaho na nakamit ng kanilang anak. At dahil madalas itong naglalakbay, nararapat lang na magkaroon sila ng isang sandali para sa pamilya. Agad silang pumayag. Masaya sa imbitasyon at walang anumang hinala. Pagkatapos, tinawagan niya ang sarili niyang mga magulang. Sinabi ang parehong paanyaya at kinumpirma rin nila ang kanilang pagdalo, sabik sa ideyang muling magsama-sama sa isang pribadong hapunan tulad ng dati nilang ginagawa bago pa naging abala si Megan sa paglalakbay. Ang huling tinawagan ni Brian ay si Jason, ang kanyang nakababatang kapatid. Ang boses nito sa kabilang linya ay tila walang anumang alalahanin na para bang walang nangyari. Pinanatili ni Brian ang neutral na tono. Inanyayahan ito sa kanilang pagtitipon. Sandaling nagatubili si Jason at sinabing baka hindi siya makapunta dahil may dadaluhan siyang isang komperensya sa ibang bayan. Si Brian, nang hindi binabago ang kanyang tono, ay nagpumilit. Sinabing mahalaga ito at lubos na ikatutuwa ng lahat ang kanyang presensya. Sa huli, pumayag din si Jason at kinumpirmang gagawa siya ng paraan para makarating. At tinapos ang tawag na tila isa lang itong ordinaryong gabi para sa pamilya, tulad ng marami na nilang pinagsaluhan sa buong buhay nila. Nang maayos na ang lahat, inihanda ni Brian ang bawat detalye ng isang gabi na hindi magiging selebrasyon, kundi ang pinal na pagbubunyag ng kataksilan.
Hinihiwalay niya ang mga litrato, ang mga video, ang ulat na ipinadala ng investigador, inayos ang mga file, at itinakda ang lahat para maipalabas sa TV sa sala sa tamang sandali. Hindi niya nais ng maanghang na talumpati o mainit na pagtatalo. Ang gusto lang niya ay mailantad ang katotohanan sa paraang malinaw at objektibo upang walang sino man ang makapagsabi na nagpadalos-dalos siya o kumilos ng walang sapat na ebidensya. Sa itinakdang gabi, si Megan ay labis na nasasabik. Maingat siyang nagbihis, pumili ng isang eleganteng bestida, nagayos ng muka tulad ng ginagawa niya para sa mga espesyal na okasyon, at tinanong si Brian kung ano ang dahilan ng biglaang pag-oorganisa nito. Sumagot si Brian ng may parehong kahinahunan na pinanatili niya mula sa simula, na gusto lang niyang ipagdiwang ang pagbabalik nito, ang paglampas sa isa na namang nakakapagod na biyahe, at maglaan ng sandali para sa pamilya na matagal na nilang hindi nagagawa. Ngumiti lang si Megan, nagpasalamat, at kontentong tinapos ang pag-aayos. Hindi nagtagal, dumating ang mga magulang ni Megan. Dala-dala ang karaniwang saya ng mga taong malapit nang makasama muli ang kanilang anak at manugang. Walang kamalay-malay na sa gabing iyon, lahat sila ay uuwing wasak ang kalooban. Sunod na dumating ang mga magulang ni Brian, malugod na binati si Megan at pinuna kung gaano ito kaganda tingnan, mukhang nakapagpahinga at mas maganda pa kaysa karaniwan. Marahil dahil sa kanyang mga paglalakbay at mga pagbabago sa kanyang gawain. Magiliw na tumugon si Megan sa lahat, patuloy na nakangiti, namahagi ng mga yakap, at kumilos sa loob ng bahay bilang punong abala na lagi niyang ginagampanan. Sa huli, dumating si Jason. Pumasok siya taglay ang kanyang karaniwang kumpiyansa. Niyakap ang kanyang mga magulang. Binati si Megan ng halik sa pisngi tulad ng lagi niyang ginagawa sa anumang pagtitipon ng pamilya, at nakipagkamay kay Brian. Tinitingnan ito sa mata ng hindi nagpapakita ng anumang pagkailang o pagkakasala. Mahigpit na tinugon ni Brian ang pakikipagkamay. Pinanatili ang tingin, ngunit ang puso niya ay dumadagundong sa lakas na hindi niya makontrol. Nagsiupo na ang lahat. Nagsimulang magkwentuhan. Nagbalik tanaw sa mga lumang alaala, nagtawanan sa mga pangyayari noong kabataan, nagpalitan ng mga papuri, at nagkumustahan tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa pamilya. Nagbahagi si Megan tungkol sa mga hamon sa trabaho, ang mga biyahe, at paminsan-minsan ay nagkokomento si Jason, tulad ng dati niyang ginagawa. Pinagmasdan ni Brian ang lahat ng may katumpakan ng isang taong alam na anumang sandali, ang lahat ng ito ay magbabago magpakailanman. Nang makaupo na ang lahat, tumayo si Brian at humingi ng atensyon. Sinabi niyang bago sila magsimula ng hapunan, may gusto siyang ipakita na isang video na kanyang inihanda, isang sorpresa bilang paraan ng pagbibigay-pugay kay Megan para sa lahat ng kanyang pagsisikap at dedikasyon sa trabaho. Kinuha niya ang remote ng TV, huminga ng malalim at pinindot ang buton na nagsimula sa sunod-sunod na mga imahe. Sa screen, lumitaw ang unang litrato. Si Megan at Jason na magkahawak kamay na naglalakad sa dalampasigan. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa mga ngiting walang bahid-alala ng mga taong naniniwalang hindi sila kailanman matutuklasan. Sumunod ang isa pang imahe. Ang dalawa ay magkayakap, nakaupo sa isang silya sa tabing dagat, nagpapalitan ng mga haplos at halik. Parang isang magkasintahang nasa kanilang honeymoon. Pagkatapos, mga maikling video nila na nagtatawanan, sabay na nanananghalian, pumapasok at lumalabas sa resort na parabang sila'y mga regular na bisita. Ang sumunod na katahimikan ay ganap. Natigilan si Megan, bakas sa kanyang muka ang pagkabigla, habang si Jason ay umiwas ng tingin, naghahanap ng isang labasan na dito ay hindi umiiral. Ang mga magulang ni na Megan at Brian ay nagpalipat-lipat ng tingin sa isa't isa, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nagsimulang umiyak si Megan, bumubulong ng mga paliwanag na walang saysay. Sinusubukang sabihin na
Hindi ganoon ang mga bagay-bagay, ngunit ang mga imahe ay nagsasalita para sa kanilang sarili nang may lakas na hindi kayang tapatan ng anumang salita. Tumayo si Jason at sinubukang umalis ng palihim, ngunit mariing inilagay ng kanilang ama ang isang kamay sa kanyang balikat at pinanatili siya roon. Tinitingnan siya sa mga mata nang may ekspresyon ng matinding pagkadismaya. Kakaunti ang sinabi nito, ngunit bawat isa ay parang direktang suntok. Tinanong niya kung paano nagawa ni Jason ito sa sarili niyang kapatid, sirain ang tiwala ng pamilya at talikuran ang lahat ng kanilang binuo ng magkakasama. Nanatiling tahimik si Jason, ni wala man lang disenteng pagtatangkang ipaliwanag ang hindi maipapaliwanag. Nang mawala ang mga huling imahe sa screen, ang katahimikan sa silid ay ganap. Nanatiling nakaupo si Megan, ang kanyang mukay nakatago sa kanyang mga palad, umiiyak ng hindi makabigkas ng kahit isang salita. Ang kahihiyan ay tila napakakapal na pumuno sa buong espasyo, sinasakal ang anumang pagtatangkang mag-react. Ang mga magulang ni Megan, na tulala pa rin sa kahihiyan, ay dahan-dahang tumayo, iniiwasan ang tingin ng sino mang naroroon. Dinaanan nila ang kanilang anak ng walang imik, walang inialok na aliw, ni hindi man lang nagtanong kung ayos lang siya. Umalis sila ng bahay dala ang bigat ng kabiguan na nakaukit sa bawat hakbang, na para bang ang kahihiyan ay napakalaki kaya't hindi na kayang ipahayag ng mga salita ang anuman. Si Jason, matapos marinig ang matatag at direktang sermon ng kanyang ama, ay nanatili roon ng ilang segundo. Ang kanyang tingin ay ligaw, walang lakas ng loob na tumingin sa sinuman, lalo na kay Brian. Iniwasan niya ang anumang tingin mula sa kanyang kapatid, tumalikod at naglakad patungo sa pinto, nagmamadaling umalis nang hindi man lang maayos na isinara ito. Hindi siya nagpaalam, hindi humingi ng tawad, hindi sinubukang bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Umalis na lang siya, dala ang mabigat na katahimikan ng isang taong alam na walang sapat na paliwanag sa mga pinili niyang gawin. Hindi nagtagal, tumayo na rin ang mga magulang ni Brian. Ang ama ay bahagyang tumango, na tila kinikilala ang sakit ng kanyang anak ngunit hindi makahanap ng tamang mga salita para sa sandaling iyon. Ang ina, na may mga luhang namumuo sa mata, ay hinawakan ang braso ni Brian bilang isang tahimik na kilos ng suporta at umalis kasama ang kanyang asawa. Iniwan siyang mag-isa kasama si Megan sa espasyong iyon na ngayon ay puno ng lahat maliban sa pag-ibig. Nanatiling nakatayo si Brian, pinagmamasdan si Megan na hanggang sa sandaling iyon ay puro pag-iyak lang ang nagawa. Hindi niya inangat ang kanyang ulo, hindi naghahanap ng paliwanag, ni hindi naglakas loob na humingi ng tawad. Umiyak lang siya, na nakatago ang muka, na para bang gusto na niyang maglaho doon mismo. Huminga ng malalim si Brian, lumapit sa kanya at nagsalita sa isang matatag na boses, nang hindi itinaas ang kanyang tono, ngunit hinahayaang magkaroon ng bigat ang bawat salita. Mayroon kang isang oras lang para ligpitin ang mga gamit mo at umalis dito. Hindi kumilos si Megan. Hindi siya sumubok na makipagtalo, hindi nagmakaawa, hindi humingi ng karagdagang oras. Patuloy lang siyang umiyak, hindi gumagalaw, tulad ng isang taong alam na wala na siyang ibang masasabi, walang matatakbuhan. Kinuha ni Brian ang mga susi ng kotse at umalis. Nagmaneho siya papunta sa pinakamalapit na lugar, isang maliit na bar na alam niya, at umorder ng pinakamatapang na inumin na mayroon sila. Kailangan niya ng pampamanhid, kahit kaunti lang, sa sakit na tila imposibleng batahin. Dahan-dahan siyang uminom, iniisip ang bawat detalyeng nagdala sa kanya sa puntong ito, mula sa umiiyak na tawag tungkol sa peking pagnanakaw, hanggang sa mga litratong nagbunyag ng katotohanang matagal nang nakatago. Halos isang oras siyang nanatili roon sa katahimikan, hindi tinitingnan ang kanyang telepono, hindi tumatawag sa sinuman,
hinahayaan lang na lumipas ang oras. Nang bumalik siya sa bahay, ipinarada niya ang sasakyan, binuksan ang pinto at pumasok. Wala na si Megan. Walang bakas niya sa sala, sa silid tulugan o sa banyo. Nilakad niya ang mga silid sa katahimikan. Napansin na umalis ito ng eksakto tulad ng iniutos niya. Walang sulat, walang paalam, walang huling pagtatangkang ayusin ng mga bagay-bagay. Nawala na lang siya, dala ang mapait na alaala ng isang kataksilan na hindi malilimutan ng sino man sa pamilya. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Brian ang lahat ng kanyang lakas sa prosesong legal. Si Attorney Thomas McAllister, na kanyang kinausap mula pa sa simula, ay nagpresenta ng mga ebidensya ng walang kapintasan. Ang buong ulat ng investigador, ang mga litrato, ang mga video, ang mga talaan sa bangko na nagpapakita ng paglustay ng pondo, ang resibo ng pagbebenta ng mga alahas, at maging ang mga testimonya mula sa mga empleyado ng resort na nagkukumpirma sa presensya ni Megan na kasama ang isang lalaki na kalaunay na kilalang si Jason. Batay sa mga elementong ito, bumalangkas si Thomas ng isang kaso na nakasalig sa paglabag sa mga tungkulin ng mag-asawa. Sinusuportahan ang paratang ng institusyon ng may kasalanang pagbuwag ng kasal na itinakda sa mga regulasyon ng Estado at isinama rin ang proteksyon sa ari-arian na inaakusahan si Megan ng mapanlinlang na pamamahala sa kanilang mga ari-arian. Ang hukom, nang suriin ang lahat ng material, ay walang pag-aalinlangan. Inilabas niya ang hatol ng malinaw at objektibo. Ang desisyon ay ganap na pabor kay Brian. Napanatili niya ang karamihan sa ari-arian ng mag-asawa, kabilang ang bahay na pinaghirapan niyang itayo, ang mga naipon nilang pera sa loob ng maraming taon, at ang kanilang mga pinagsamang pamumuhunan. Si Megan, bukod sa tuluyang pagkasira ng kanyang reputasyon, ay umalis sa kasal na may mas kaunti kaysa sa inaasahan niya. Dala-dala hindi lamang ang pagkalugi sa material na bagay, kundi pati na rin sa kahihiyang kumalat sa mga kaibigan, pamilya at kakilala. Sumulong si Brian, taas noo, buo ang dignidad, tiyak na hindi siya nagtaksil, nagsinungaling o sumira ng sarili niyang pamilya. Dala niya ang sakit ng pagkawala hindi lamang ng isang asawa kundi pati na rin ng isang kapatid. Isang taong pinagkatiwalaan niya na sa huli ay nagpakita ng kakayahang gumawa ng isang kataksilan na hindi niya kailanman inasahan. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang paniniwala na gaano man kahusay ang pagkagawa ng isang kasinungalingan. Ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan upang lumitaw at kapag nangyari iyon, may kapangyarihan itong wasakin ang lahat ng maskara na walang iniiwang puwang para sa pagdududa o ilusyon. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi kayo mahuli sa mga bagong upload. Hanggang sa muli.